Hello mga kapatid, magandang umaga po. Happy Lord's Day sa lahat. Salamat sa Panginoon sa opportunity ho na tayo ay nagkita sa mga oras na ito. Tayo po ay nagpapasalamat sa opportunity na binigay ng Lord sa atin. At alam ko po na magiging mabunga ito sa maghapon. Dahil po ang Diyos ang siyang pumapatubay sa atin. Ang banal na Espiritu mismo sa tulong ng mga santo sa kalangitan na nag-i-intercede din ho para sa atin. Sisimula na po tayo. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad kasama si Brad Calix. Ang Kabrad ay para sa mga Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin nitong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral na simbahang Katolika. Sinusubukan din ho natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo na simbahang itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon po ay araw na Linggo, 9 sa buwan ng Pebrero 2025. At sa oras po na ito ay samahan po ninyo si Kabrad para sa ating pananalangin gamit ang The Apostles' Creed. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat po. Happy Lord's Day, mga kapatid. Salamat for joining sa ating broadcast. At para po sa ating Saint of the Day, etong February 9, ay si Saint Apollonia, Virgin and Martyr of Alexandria, Egypt. Si Saint Apollonia po siya po ay highly regarded sa kanyang tapang at yung kanyang integridad. Siya po ay hinuli noong 249. May edad na po siya ng mga panahon na yan sa kasagsagan po ng persecution noong 3rd century sa Egypt. Siya po ay tumanggi na i-deny ang kanyang pananampalataya, kaya nagresulta ito sa pagkaka-torture sa kanya. Yung kanyang mga ngipin po ay talagang pinagtatanggal po yon. And finally, siya po ay sinunog ng buhay. So, medyo terrible ho, no? Yung nangyari kay Saint Apollonia, Virgin and Martyr of Alexandria, Egypt. Saint Apollonia, pray for us. Napaka-importante ho ito na mapakinggan natin ang mga santo na nabuhay sa kanilang panahon at inialay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Gusto ko lang munang batiin ang aking may bahay sa umagang ito, si Annalyn at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, at yung aking mga mahal sa buhay dyan sa Cainta Rizal, si Mama Elsie, si Eloisa, si Fred Al, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, si Buddy, si Bembem, si Paulo, si Picoy, si Rox at si Esme at yung kanilang mga anak, si Julie, si Rondian dyan sa bahagi ng Pangasinan, si Ate Lydia, maganda umaga po, si Buboy, si Bogs at ang kanilang mga anak, si Tio Joe at Tia Edna dyan sa Karangalan Village, magandang umaga po sa kanyang buong pamilya, at lahat po ng aking mga kamag-anak dyan sa Palawig, Calulbon, Vira, Catanduanes. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong parish priest. Gusto kong i-shout out yung aking anak na pastor dyan sa Alliance sa Antipolo. Ika-6 na taon ho kasi nila ng kanilang wedding anniversary sa araw na ito.
February 9. Magandang umaga anak, Pastor Jaire Paul Nuki Calixtro, sa inyong ika-6 na taon na pagsasama bilang mag-asawa. Saka si Jen, magandang umaga sa inyo. At ganoon din sa kanilang anak, sa aking apo na si Thea. Happy 6th wedding anniversary. Ganoon din kay sa aking apo na si Zoe, ay birthday niya sa araw na ito. Happy birthday, Zoe. Yan, aking apo yan. Alright. Musta kayo mga kapatid? Sana ho okay lang ho kayo. Nakatulog kayo na maayos kagabi. Binabati ko rin po si Bishop Patricio dito sa Diocese ng Bacolod. Bishop Patricio Buzon, magandang umaga. Si Father Dominic Tiramas dyan sa San Sebastian Cathedral at yung mga pari na kasama niya. Sister Mercy ng Pauline Media, sa lahat ng staff, magandang umaga po. Si Very Reverend Father Luan Torrefranca, ito po yung aking pare dito sa San Juan de Pomoceno Parish Church. Magandang umaga, Pads. Ganoon din kay Reverend Father Robert Christopher Nobles, sa aming dalawang seminarya na si Bro Simon at si Bro Kent. Sister Malu ng PPC, sa lahat ng mga opisyales. Si Bro Bernardo Apoyon, magandang umaga po. Si Mike Sarad, ang aming secretary dyan sa Paris, at yung dalawang kasama niya ng mga kababaihan. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Siyempre kay Apple, magandang umaga ha. At sa aking sa kanyang parents na si Kuya Larry saka si Ate Emily, na it's so happy na mga ninong at ninang natin sa katatapos lamang ng kasal namin ni Annalyn. Alright, mamaya tayo uli babate. Diretso muna tayo sa word, mga kapatid, sa oras na ito. Ang ating word po ay matatagpuan dyan po sa Gospel, Luke chapter 5, verse 1 to 11. Maganda po itong kwento, mga kapatid. Sabi po dyan, once while Jesus was standing beside the lake of Gennesaret, and the crowd was pressing in on him to hear the word of God, he saw 2 boats there at the shore of the lake. The fishermen had gone out of them and were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little way from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and let down your nets for a catch." Simon answered, "Master, we have worked all night long, but have caught nothing. Yet if you say so, I will let down the nets." When they had done this, they caught so many fish that their nets were beginning to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled their boats, so that they began to sink. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Go away from me, Lord, for I am a sinful man." For he and all who were with him were amazed at the catch of fish that they had taken. And so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. Then Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on, you will be catching people." When they had brought their boats to shore, they left everything and followed him. Magandang umaga uli, Luzon, Visayas, Mindanao, especially sa ating mga kaparian sa buong Pilipinas. Mga kapatid, itong reading natin sa umagang ito ay nagpapatunay na ang call to mission begins with an experience of God. Na ang panawagan ng Diyos sa pagmimisyon ay nagsisimula sa isang karanasan ng tao sa Diyos. Mga kapatid, sa first reading po na mababanggit mamaya sa mga simbahan, si Isaiah po ay natanggap niya ang vision of God doon sa temple.
Si Pablo, nagpakita sa kanya si Jesus later on, after na ng resurrection. Nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus sa isang vision. Nagresulta na siya ay nabulag, di po ba? At si Ananias po ang nagminister sa kanya. Mga 3 araw po siyang nabulag. Kinausap siya ng Panginoon mismo. At siya ay binautismo ni Ananias at siya'y nakakita. At nakita natin, nakasama niya ang mga disciples noong unang panahon. At wala pong 1 linggo ay nagsimula siyang mangaral patungkol kay Jesus. At dito si Peter, nakita natin, dahil po sa himala na ginawa ni Kristo, pinakita ni Jesus ang kanyang pagiging divine o pagiging Diyos. Nang sinasabi ng Panginoon, laglag mo yan doon, net mo yan doon sa medyo malalim. Makita nga natin dito na may sinabi pa si Peter kung i-contextualize mo yan sa panahon natin Lord, pambira naman, magdamag nga kaming pumunta sa laot, wala naman kami nahuli. Tapos sasabihin mo, pupunta uli doon at ilalaglag tong lambat na to. Pero sumunod naman si Peter. Pero parang ganoon din tayo minsan, nakikipag pa tayo, diskusyon sa Diyos Napansin po ba ninyo? May mga panahon na nakikipag-diskusyon pa tayo sa Diyos. Kung itong bagay na ito ay kalooban ng Diyos. Nakikipag-diskusyon tayo sa Diyos na ang mga nagli-live-in dapat maging maayos. Nakipag-diskusyon pa tayo. Minsan dinidelay pa natin yung obedience natin sana wag nating i-delay kasi anumang delayed obedience is disobedience yan, mga kapatid. Opo, matuto tayong katulad ni Simon, bagamat medyo nag-question ng konti, pero sumunod din naman. Pero yung iba talaga nag-question na lang pero hindi talaga sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Maganda po yung sinabi ni Peter dito sa ating realization. Nung nakita ni Peter na naghimala, siyempre kung ikaw si Peter, tapos sumunod ka, tapos may nangyari, hindi ka ba mabibigla? Sabi ng Bible, they were amazed. Kasi tandaan nyo, wala silang huli Magdamag silang walang huli. Inaayos na nila yung lambat Sabi sa kwento, inaayos na Tapos matapos magturo ng Panginoon doon sa mga tao, sinabihan niya itong mga alagad, dali nyo yan uli doon at kayo ay makakahuli. At first tumanggi si Simon pero sumunod din. Nung nakita niya na may nangyaring himala doon sa sinabi ng Panginoon, nakahuli sila at napuno pa nila yung kanilang mga bangka. Napuno nila ng mga isda. Halos masira yung lambat. Opo. Halos masira dahil sa sobrang dami na nahuli po nila. Ano ginawa ni Peter? Nagpatira pa siya sa ating Panginoon. Tapos sabi niya kay Lord, "Go away from me, Lord, for I am a sinful man." May ganito ba tayong realization? Na minsan matigas ang ulo natin. Marami pa tayong mga tanong-tanong, mga doubts sa ating puso, sa Diyos. Na eventually, pinakita ng Lord sa iyo na mabuti siya, pinakita ng Lord sa atin na siya talaga yung Diyos natin, makapangyarihan, siya ay gumawa ng himala. Dapat ganito yung ating, yung ating attitude. Lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad, ng direkta, at sabihin mo yung pagiging unworthy mo. Maski naman siguro sino ang matinong Katoliko na nagkakamali. May konsensya tayo, built-in yung konsensya sa atin, kapatid Anak tayo ng Diyos kasi, nabinyagan tayo Kristiyano po tayo At sana umiiral ito na pag nag-reflect tayo
sa maghapon, pag may nakita tayong sablay natin, kamalian natin, you can actually directly go to the Father in prayer at sabihin mo itong mga atraso na to. At kung may opportunity ka na to talk to the priest for confession, sabi ni Peter, "Go away from me, Lord, for I am a sinful man." Bibihira po yung taong gagawa niyan, yung mayroong humility. Naaaminin natin na mali tayo, tama si Lord. Tapos sabi rito ng Panginoon, "Do not be afraid, from now on you will be catching people." Mga kapatid, you will be catching people. So ang unang makikita natin na general principles dito, mga kapatid, na ang tawag sa pagmimisyon ay nagsisimula lagi sa pagkakaroon natin ng experience of God. Naranasan mo na ba yung Diyos sa buhay mo? O marami lang tayong alam na turo sa ating isip, sa ating utak, busog na busog tayo sa information, pero kulang tayo sa karanasan. Tandaan nyo po, magkasama po yan. Yung alam mo sa doktrina, sa simbahan, at yung personal na karanasan. Hindi mo pwedeng ihiwalay yung personal na karanasan bilang Katoliko. Dapat maranasan mo yung pag-ibig ng Diyos. Dapat maranasan mo yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho. Dapat nararamdaman mo yon. Hindi lang naman lagi nararamdaman na emosyon, kundi talagang realidad na nakikita mo na pinapatubayan ka ng Diyos sa iyong mga pagpaplano. Mahalaga po yun, mga kapatid. Pangalawa, nakita natin dito, kailangan natin magkaroon ng realization. Pag mali tayo, umamin tayo. Huwag na tayo maraming pasakalye. Marami pa tayong paikot-ikot sa Diyos. Binibilog pa natin ang ulo ng Diyos. Hindi mo pwedeng gawin yan. Created being lang tayo, mga kapatid. Hindi tayo obra sa Diyos. Pagka ang Lord nag-decide kunin ang buhay natin sa taon na to, may magagawa ka ba kasi may pera ka? May asyenda ka? Marami ka sasakyan, investment? Wala lahat yan. Split seconds lang yan, Brad. Sa totoo lang. Kasi created being lang tayo. Pinaburan lang tayo ng Diyos dahil sa biyaya ng Diyos sa atin. Nagkaroon lang tayo ng pribilehiyo. Yung pagiging anak ng Diyos, hindi po karapatan yan. Pribilehiyo lang po yan. Hindi naman lahat ng tao sa Pilipinas anak ng Diyos. Kaya ho, maganda pong attitude. Pag may mali tayo, umamin tayo. Katulad ni Peter. Sabi niya, "Lord, go away from me, for I am a sinful man." Magandang attitude yan. Yung umaamin ka ng mali mo. Huwag ka na magtago sa misis mo kung gumagawa ka ng di maganda. Umamin ka na kasi masakit yan pag nalaman niya yan. Alam mo yung sinasabi ko, di ba? Yung magpapakasarap ka ng 3 oras na niloloko mo yung misis mo. Maski anong tago gawin mo, Brad, di ka makapagtago. Masisira pamilya mo dyan. Kaya kung ako sa'yo, magpasya ka ngayon, tigil mo yan. Kasi pag di mo tinigil yan, huwag kang mag-expect ng blessing from the Lord. Oo, walang blessing pag gumagawa ng kasalanan. Huwag mo antayin, mapundi ang Lord sa'yo. Kukunin ka na ng maaga para hindi ka na magpapasaway. Yan ang gagawin ng Lord sa'yo. Maniwala ka sa akin. Marami na akong kilala mga tao na nagpapasaway. Sinabihan mo na, sinabihan ko, "Brad, tigil mo na yan." Ba ay makinig? Hahamunin pa ang Diyos. Sabi ko sa kanya, "Brad, ang buhay mo galing sa kay Lord. No match ka sa kanya, no match. Created being ka lang. Wala kang magagawa. Pag nagdesisyon si Lord, tutuldo ka ng buhay mo, wala kang magagawa." Sabi ko sa kanya, "Itigil mo yan." Ayaw tumigil. O yun. Yung sinasabi ko, nangyari na. Kinuha na siya ni Lord. Mga kapatid, pangatlo, makikita natin dito na pag tinawag ka ng Lord, nagbabago na yung priority mo. Opo. Kaya yung pagpapare,
pagiging madre. Hindi yung ganun kadali eh. Kaya nga minsan, di ba, may mga kaibigan tayo, barkada, pumasok sa pag-aaral ng pagpapare, seminarista. O 5 taon lang, 10 taon ng pag-aaral eh. 5 taon natapos yung unang pag-aaral. Lumabas, pagkalabas nag-asawa. Hindi talaga tinawag bilang pare. Mabigat ho yan. Hindi yan basta-basta. Dito makita natin, sabi ni Jesus, do not be afraid, from now on, you will be catching people. Nagbago na yung priority ni Peter. Mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos, nagbabago yung priority natin. Sabi ng Lord, okay, simula ngayon eto na yung last mong pangingisda. Iba na ang gagawin mo. You will be catching people. Hindi lang nagbago yung priority, mga kapatid. Makita rin natin dito. When they had brought their boats to shore, they left everything and followed him. Pagka may panawagan ka sa Diyos, iiwan mo yung trabaho mo. Iiwan mo yung pamilya mo. Yung sa pagpapare, di ba? Wala man sila asawa eh. Sa amin lang naman mga pastor yan na pwede kami mag-asawa eh. At the same time, nagpapastor. Oo. Pero sa pagpapare, ibang usapan yan. They will left everything and follow Jesus. Mga kapatid, etong sense of unworthiness natin katulad ni Peter ay necessary po yan dahil sila'y tinawag ng Panginoon Diyos para gawin ang project ng Diyos. Apo, yan po ay project ng Diyos, iyong pagmimisyon, pagbabahagi ng Word of God. Kinakailangan po nating dumepende totally sa Diyos para ma-accomplish yung project na pinapagawa ng Diyos sa atin. Gusto ka ba niya maging pare, Brad? May mga nakikinig ba sa broadcast na ito na may panawagan ka maging pare, maging madre? Mga kapatid, o di kaya pumunta ka sa isang religious order? May accomplishment tayo na gagawin. At ma-accomplish po natin yan sa biyaya lang po ng ating Panginoon. As I close, mga kapatid, I'd like to challenge you. Ang panawagan ng Diyos hindi biro. Kailangan po niya ng isang Katoliko na matino ang isip, matino ang buhay. Hindi ko sinasabing perfect. Pag sinabi ko matino ang buhay, may takot sa Panginoong Yesus, alam ang salita ng Diyos, lumalayo sa kasalanan, at nabubuhay na may kabanalan. Yan ang tunay na Katoliko. Pero pag hindi mo nagagawa yan, hindi tayo tunay na Katoliko. Nagsusuot ka lang ng maskara. Pag nagsuot ka ng maskara, kaibigan, delikado po yan. Ang maskara sa Bacolod, October. Masaya po yan. Pag tinignan mo yung maskara, lagi nakangiti sa panlabas. Pero sa panloob, grabe yung struggle. Bilang Katoliko, huwag po tayo magsuot ng maskara. Be real. Ano ka sa harapan ng tao, sa community, sa harapan ng Diyos, sa harapan ng misis mo? Maging totoo po tayo. Mga kapatid, tandaan mo, kapag ka sumunod ka, may panawagan ka sa Diyos, huwag mo nang i-delay yan. Kasi kung talaga may panawagan ng Diyos sa'yo, dalawa lang pwede mong gawin. Either to reject the call or to follow God's will. Pagka sumunod ka sa panawagan ng Diyos, bahala si Lord sa'yo. Matatapos ka dyan sa seminary na yan. Magiging diakono yan. First ordination to become a deacon. Second ordination to become a priest. Ididestino ka ng Lord sa isang lugar. Si bishop. Magagamit ka ng Lord na maayos. At makikita mo yung mga tao lumalapit sa Diyos. Dahil nagpagamit ka sa Panginoon Diyos. Kasulat ni Peter, sabi ng Lord sa kanya, from now on, you will be catching people. Meron tayong mission, mga kapatid. Hindi lang ito pang bishop, pang pare. Tayo mga layman, tayong laiko. We have the responsibility
bilang evangelist. Dalhin ang ebanghelyo sa maraming tao. Kamusta yung nanay mo? Kamusta ang iyong tatay, mga kapatid? Sila ba ay kaisa mo sa pananampalataya? Kung hindi, manalangin na po kayo ngayon at magkaroon kayo ng opportunity na ikwento ang Panginoon Diyos sa kanila. Isang invitasyon lang naman to journey with you. Hindi natin kailangang ipilit yung faith natin. Hindi ko pinipilit yan. Walang kwenta yan pag pinilit mo yan sa anak mo. Hindi pinipilit. You just encourage them to journey with you. Na be sure as we journey together, matino po tayong Katoliko. Kasi tandaan nyo, walang sasama sa'yo kung hindi matino ang buhay natin. Walang sasama sa'yo. Walang makikinig sa'yo. Gusto mo pakinggan ka ng kapitbahay mo? Maganda po yan. Magsimula na po kayo ng dahan-dahan. Sa inyong mga pananalita, iwas-iwasan na natin na nagsasalita tayo hindi maganda. Yung mga judgmental attitude natin sa kapwa, tanggalin na po natin yan, dahan-dahan, hindi ho yan biglaan. Na makikita mo, hindi matatapos ng taon na to pag nakita sa buhay natin yung pagbabago, yung pagiging totoong Katoliko. Baka magulat ka. Baka magulat ka na sila ay nakikinig na sa iyo ngayon. Unlike before, na binabaliwala lang nila yung sinasabi mo kasi nga, hindi naman nakikita sa buhay po natin. Kaya sana mga kapatid, maging isang hamon ang bagay po na to. I'd like to challenge you fellow Catholics. Let us read God's Word. Magbasa po tayo ng salita ng ating Panginoon Diyos. Bumili po kayo ng Bible. Mag-invest po kayo. Kasi ang seryosong Katoliko, may sariling Biblia. Hindi lang downloaded sa cellphone. Maganda yan. Pero pag lobat yan, di mo na mabasa yan. Bumili ka ng Bible. Basahin po. Pag-aralan. Kasama yung mga kapatid na may alam sa pag-Bible study. Tignan ang mga general principles. Na huwag kayong lumabas doon sa turo na simbahan. Kaya meron din kayong Catechism of the Catholic Church. Kasi yung interpretation nandun. So meron kang Bible, tapos meron kang Catechism of the Catholic Church. Manatili po kayong Katoliko, hindi nyo kailangang lumipat. Ba't kayo lilipat? Kasi may nakabanggaan kayo sa parokya nyo. Naaasar kayo sa pari nyo. Ba't kayo maasar sa pari nyo? Pare-pares lang tayo nagkakamali. Lahat tayo may mga madilim na nakalipas. Huwag niyong hanapan ng butas ang pare. Wala kayong makikitang perpektong pare. Walang perpektong bishop. Walang perpektong kardinal. Even yung ating Pope Francis. Hindi ho perpekto. Nagkakamali. Pumupunta rin po siya doon sa isang katulad niya na pare para mag-confess ng kanyang kasalanan. Mga kapatid, pare-pares tayo sa harapan ng Diyos. Ang maganda lang nito, pag nagkamali, umamin. Ayusin natin yung ating parokya, mga kapatid. Tulungan natin si Father. Sumuporta tayo, ha? Hindi ito panahon para magkanya-kanya tayo. At tunay na Katoliko, iniisip natin kapakanan ng lahat. Hindi tayo politicians, ha? Hindi tayo kailangan magsiraan. Hindi. Ang chismis na yan, itigil na ninyo yan. Kasi hindi maganda yan. Walang blessing dyan. Basta nanira ka ng kapwa Katoliko mo, nagsalita ka ng di maganda, naging judgmental tayo sa kanila. Walang blessing si Lord. Tandaan nyo yan lagi. Walang blessing si Lord kapag ganyan tayo. Ha? Maski na matagal na po kayong Katoliko at kayo po ay hindi magandang example sa ating pamilya, sa community, sa trabaho, ang pangalan ng Lord nasisira. Opo. Kaya medyo mag-ingat-ingat na po tayo. Dumalo po tayo sa ating misa. Di na po importante kung anong oras po kayo dadalo ng misa, pero dapat magawa nyo na dumalo sa misa. Opo, kasi yan ang ating dapat gagawin, lalo na kapag Sunday. Alright. Greetings time tayo, mga kapatid, bago tayo manalangin. Gusto kong batiin yung lahat ng Catholic Faith Defenders nationwide. Lalo na siyempre ang talagang ating rito na pare, si Reverend Father Darwin Gitgano ng punto por punto.
Pans, maganda umaga. Sila bro Wendell Talibong, si Jando, at yung mga kasamahan po nila dyan. Si Kenneth Alvin Bustamante, si Romel Palma, at yung mga kasama pa. So God bless sa lahat ng tropa natin dyan sa Catholic Faith Defenders nationwide. Reverend Father Bredden Ray Gamala, ang spiritual advisor po namin sa CFD Bacolod. Magandang umaga po. Si Reverend Father Hubert Tabellana ng St. Teresa of the Child Jesus, Quase Paris, Barangay 35. Si Doc Ray Entila, Christian Paul Gailan, ang aming presidente. Magandang umaga po. Kay Harvey Anki, ang Vice President George Quiles, Secretary. Si JB Akma, ang Treasurer po. Si Apple, kasama namin yan. Si Al Manila, si Doc Reynold Navarez. Ganoon din sa grupo sa Granada, si Herald Deloso, Pepito Barbon, James Esenciales, si Ron Rex, si Bro Mailum. Magandang umaga. Si Thea Marie Pescador, Marjorie Batayen Agtoto, magandang umaga sa inyo. Diyan di sa Talok, magandang umaga po. CFD Talok at Kabangkalan, magandang umaga po. Shoutout kay Buds dyan sa Legazpi Albay. Shoutout daw sa kanyang pare na si Father Totoy. Gusto ko lang i-shoutout yung mga kasama ko estudyante sa catechetical training, yung aming weekends training every Saturday dyan sa Sacred Heart Seminary. Sa aming masipag na coordinator na si Ma'am Vanessa Sabit Molieno. Kada Sabado po yung klase namin, alas 9 na umaga hanggang alas 3 ng hapon. Si Brad Calix po ay sumasailalim sa pagsasanay bilang katikista. Gusto ko lang po i-acknowledge yung mga sharers natin ng ating videos, si Ate Ya Montejo, Corazon Gagi, Alben Bahan, si Brad Ang Cortez, dyan sa Bantayan, Kabangkalan, si Agaton Ray Alfante, si Rene Boy Kalimpong, si Darling May Peñaflor Sibonga, at si Mariby Cabato Largo. Maraming salamat sa pag-share ng video mga kapatid ha. Oho, pag nagkita tayo, magpapa soft drinks ako. Medyo malalayo po kasi yung iba rito eh. Parang dalawang tao lang po yung nabanggit ko na nandito sa Negros eh. Opo. Okay. Batiin ko na to si Marisa Buyaw. Marisa, salamat for joining. Sabi ni Marisa, bro, maraming kalikstro sa Mabini, Pangasinan. Related ka ba sa kanila? Hindi ko po sure kasi yung akin ninuno nasa Catanduanes po eh. Bicolano po si Brad Calix. Pero laki lang ako Manila kaya Manileño po ako. Kalikstro sa Mabini, Pangasinan. Destino po ako ng Pangasinan, kapatid na Marisa. Sa Asingan, Pangasinan po ng 7 years. Opo. Okay. Brad Ang Cortez, salamat bro Si Ismael Bernat Galindo, salamat po for joining. Si Alben Bahan. Sabi ni Alben Bahan, sige bro, pagka makapunta ka dito, Manila bro, sana magkita tayo. Okay. Galing ako dyan mga last month sa Manila, binisita ko yung anak kong pastor, saka yung isa ko pang anak, at si mama dyan sa Kainta. Bobby Tarok, maraming salamat bro for joining. Si Bobby Tarok, masipag tong mag-share ng video at maraming insight ito. Sabi ko, invite ko rito magsalita. Sabi niya, wag na lang daw. Bobby, salamat yan yung mga mahuhusay natin Palagay nyo, kailangan natin gumawa ng newsletter natin. Yan si Bobby Tarok, mahusay yan Rosa Tadeo, dyan sa Hong Kong, magandang umaga po. Ate Ya Montejo, salamat Sabi ni Rosa, good morning and a blessed Sunday, Brad Calix, sa iyong buong pamilya. At sa lahat po ng nanonood po ngayon. God bless po sa ating lahat. Yan. Sino pa? Yung mga nandito. Ayun, si Mama nandito. Agaton Ray Alfante, magandang umaga bro. God bless sa buong pamilya. Kay Mama Elsie, dyan sa Cainta Rizal. Raydan Garcia bro, salamat for joining sa ating broadcast. Si Marlon Villanueva Hurillo, maraming salamat. Keep it up bro, sabi niya. Salamat sa inyo mga kapatid. Yung inyong mga ginagawang pag-share ng video, hindi ko yan mabayaran mga kapatid wala talaga tayong babayad dyan. Pero ang sigurado lang, sure ball, ipagdadasal ko kayo
Yun po yung sure ball dyan, ha? Opo. Pag nakita tayo, peaceful lang muna tayo, ha? Oo, peaceful lang. Pero pagka medyo binibless na rin tayo ng Lord, syempre, alangan naman yung peaceful lang. Di ba? Di level up natin. Oo, di ba? Level up natin ng konti. Banggitin ko lang ho yung ilan dito. Baka ho kasi kasama natin to kagabi. Oo, nakinig sa broadcast natin. Si Bobby Taruk, si Raydan Garcia, si Ismael Bernat Galindo, si Rosa Tadeo, John Paul Ruby, Alan Yaneta sa Hungary, Angel Amoma sa Japan, Christian Paul Gailan, Ronnie Coral, Luciano Torrente, Sky Angelo Ardiente, Nilo Bonita, Marisa Buyaw. Kasama natin to kagabi. Si Jimmy Oren sa Antipolo, Clemente Abreu, Arlene Alog David, Elizabeth Bacnat, Alberto Miguela, Malayan Galindo, si Jello Olsmag, Kulot Colet. Ganda ng pangalan Kulot Colet. Siguro kulot ito, tas na makulit, no? Si Jandy Densing, si Joy Kabug, si Pastor Eric Bolante. Pastor, may nakikinig po na pastor sa atin, no? Sumasama sa broadcast. Oo. Si Feliciano Bacleon, si FD Gingoog Magsaysay Chapter. At si Rose Garcia Zenon. Maraming salamat po. Salamat. Shoutout kay Father Edito Banyo, Father Albao, dyan sa San Isidro Paris, Banag-Banag, Davao Oriental. Galing yan kay Rene Boy Kalimpong, isa sa mga sharers po ng video natin. Maraming salamat. Kay Father Greg Vega, Father Gabriel Torres, Reverend Father Eduardo G. Musni, dyan sa San Lorenzo Ruiz. Galing to kay Bobby kung di ako nagkakamali. Sa Binalbagan Servants of the Divine Mercy po, magandang umaga. Kay Bro Chubby Martin at Bro Boots Uy, magpinsan po ito. Salamat sa inyo mga kapatid. Kay Bro Pabs Gonzales, kay John Inglis, at sa grupong All for Jesus Life Ministry po. Sila Bro Johnny Bigay, Bro Willie Canseco, Bro Joseph Benedicto. Sa Pesma Plus dyan sa Israel, magandang umaga, tanghali, gabi mga kapatid. Kay Bro Romel Jerry Natalio. At sa lahat ng mga kasama dyan sa Pesma Plus Israel, God bless po. Sa Latin Rosaries Missionaries, magandang umaga po sa inyo. Gusto ko rin i-shout out si Father Henry Pineda dyan sa Little Way Seminary sa Kabangkalan at isa po sa mga tumatayong spiritual advisors ni Brad Calix. Matagal na po itong pare, 40 years na. Oo, mahigit. Si Reverend Father Henry Pineda dyan sa Little Way Seminary, Kabangkalan. Magandang umaga, Pads. At kay Bro Jesus Bayoneta sa kanyang buong pamilya. Magandang umaga po. Kita-kita tayo dyan sa March, Lord willing, dyan sa Kabangkalan. Mga kapatid, tulungan niyo po ang CFD Bacolod kasi wala kami masyadong pondo para makaikot kami sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas. Meron kaming maliit na negosyo. Yung mga kasama ko, may ginawa silang maliit na negosyo. Punta po kayo doon sa Facebook page namin na Catholic Merchandise. Marami kayong makikita ng mugs doon, mga t-shirts, iba't ibang sizes available at kulay. Tawag kayo doon, 0992-8550205. May mga nakikinig dito sa broadcast natin na nakapag-order na. At gusto ko lang marinig kung may kung ano ang comment ninyo sa inyong na-order. Nagpapasalamat po kami. Ang proceeds yan mga kapatid ay pumupunta doon sa mga lakad namin. Okay, sa mga pagtuturo namin sa iba't ibang lugar dito sa Negros at outside ng Negros. Siyempre, mahal na po ngayon ang mga pamasahe. Saka wala po kaming pondo. Walang pondo ibinibigay ang parokya sa amin. Kanya-kanya ho kami na pamamaraan kung paano kami makakapunta sa isang lugar. Pag nagpapa-seminar po kami, mga kapatid, yung merienda ng mga tao doon, amin pa ho yun Opo. Ang sagot lang ho ng parokya yung lugar, yung sound system, etc. Pero yung mga materials na ginagamit at yung mga pamerienda ho, galing na po yan sa ilang mga sponsors na naniniwala po sa ginagawa namin at malaking tulong ho yan itong pagbili nyo ng ilang mga items dyan sa Catholic Merchandise. Punta kayo sa Facebook page po Opo, at tulungan nyo po ang CFD
Bacolod. Parang isa pa lang kami yata yan na gumagawa sa Pilipinas eh. Opo, kaya tulungan niyo po kami para ma-spread out natin ang pagtuturo ng mga doktrina sa mga parokya po natin. Sa mga taga Bacolod, sa taga Negros, ang CFD po ay nasa radyo na uli. Kada Sabado alas 8 hanggang alas 9 ang Istorya Sagrada na andyan po sila Bro Gaylan, si Bro Angke, at nandyan si Bro George na nagtutulong-tulong. Opo, Istorya Sagrada alas 8 na umaga hanggang alas 9 Sabado. Pagkalinggo naman, mamaya po, 1:00 hanggang alas 2, meron pong ang Diwan nga Dalan. Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Kaya pakinggan po natin yan mga kapatid. I'd like to acknowledge also yung mga overseas natin na nakikinig. So si Mo Inojo Jr. dyan sa Ireland, magandang umaga po. Angel Amoma sa Japan, kay Alex Dugang dyan sa Columbus, Ohio sa USA. Elenita Billete dyan sa Greece, si Rosa Tadeo sa Hong Kong, Roberto Galang sa Rome, Italy, kay Ta Arnel Jawod Sigosio sa Malaysia, kay Usting Fabon Robines Umpad dyan sa Sicily, Italy, kay Romel Parado sa Perugia, Italy, Arturo Pagarpatan sa Ghana, Africa, kay Rego Perocho dyan sa Kuwait, kay Alan Laneta dyan sa Hungary, kay James Walter Hibanada Tapik dyan sa Canada, kay Enteng Narim sa Libya, kay Eric Cordero dyan sa Singapore, Ariel Bergis, Canada, at kay Nathan Rose Iligan dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Mga kapatid, supportan nyo si Brad Calix sa ating YouTube channel na State of Grace TV. Diyan po natin pinopost lahat po ng mga reflections natin from Monday to Sunday. Opo. Mga kapatid, if you would like to partner with Brad Calix sa ministry, just go ahead. At kailangan natin dito, if you would like to donate yung kailangan natin sa pagbo-broadcast, marami pa po tayong kailangan dito. Opo. You can send your help. Ito po ay voluntary in nature. At alam naman po ninyo na hindi na po tayo nagpapastor ngayon at tayo po ay umaasa lang sa biyaya ng Panginoon Diyos. Paano natin to maipapalaganap ang mensahe? May mga ilan na po sa inyo na tumutugon. At ang hamon po ni Brad Calix sa inyo ay to partner with this kind of ministry. Tayo po in charge doon sa mga pastor na maaring sumama sa atin sa Katoliko. At syempre, pagka nagpamerienda ka dyan, pagka inorganize mo yan, lagi may logistics po yan. Opo, laging partner po yan. Yung pananampalataya at yung syempre sa ating pag-aasikaso doon sa ating mga mini-ministeryohan. Sa pagpunta natin sa mga lugar na kailangan ibahagi ang salita ng Diyos sa mga campuses, umiikot tayo, siyempre kailangan natin ng pang-logistics. So yan po yung reality mga kapatid. Kung gusto nyo akong kausapin in person, okay lang naman ho, 0950-266-9596. Available ako for counseling. Available ako sa mga pinagdadaanan nyo sa buhay. Pwede tayo mag-usap. Wag lang po alas 10 ng gabi ha. Opo, kasi po talaga pong lobat na si Brad Calix yan. Pwede nyo akong gambalain sa ibang mga oras, wag lang ho alas 10 ng gabi. Opo, para makapagpahinga naman po tayo. Nandyan po yung ating GCash sa mga nais na tumulong sa atin sa ministeryo. Anumang pong tulong kapatid ay mahalaga po yan para sa expansion ng kingdom ng ating Panginoon Diyos. Kaya maraming salamat po. Patuloy niyong ipagdasal yung aking pong may bahay sa kanyang pinagdadaanan. At alam ko po na nandyan po kayo at sinasamahan niyo po kami sa aming journey sa ating Panginoong Hesukristo. Alright, alas 6:15 na ng umaga at tayo po'y mananalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat sa mensahe na pagpapaalala sa amin na ang tawag ng Diyos ay lagi nagsisimula sa isang personal na encounter sa Panginoong Yesus. Marami pong kabataan na kumuha ng exam sa possibility na pagiging pare. Nagdadasal po kami doon sa mga talagang may tunay na panawagan na hindi lang sila matatapos sa training, sa seminary,
kundi sila ay maordinahan bilang mga diakono and eventually bilang pare later on. Nagdadasal po kami sa mga seminarista ngayon na nag-aaral sa iba't ibang seminaries sa Pilipinas na sana karamihan sa kanila ay magtuloy. Hindi naman din masasayang yung kanilang training kung sakaling hindi sila matutuloy sa ikalawang 5 taon. Kasi meron na silang matibay na foundation. Naniniwala po kami, Lord, na ang pagpapari ay isang pribilehiyo na ibinibigay ng Diyos, hindi sa lahat ng lalaki, sa mga selected few. Pero naniniwala po kami na may pananagutan kami bilang laiko na ipagdasal ang mga seminarista at mga pare sa Pilipinas. Lord, nagdadasal po kami ng inyong gabay sa aming Santo Papa Francis. Bigyan niyo po siya ng magandang kalusugan sa maghapong ito at ma-enjoy niya yung mga homilies sa Vatican. Patuloy po na wisdom sa aming mga kardinal, sa lahat ng archbishop, bishops, mga pare at layman, mga laiko sa Pilipinas. Nagdadasal po kami ng inyong gabay. Tulungan niyo kami na magkaroon kami ng passion to share the truth kasama yung aming buhay na maayos. Maraming salamat, Ama, sa mga CFD na patuloy na ipinagtatanggol ang pananampalataya. And we pray for more Catholics na to join hand on hand, matuto ng apologetics, seryosohin ng pagiging Katoliko, at tumayo bilang mga missionary, bilang mga evangelizers po. Pinagdarasal ko rin lahat ng mga katekista sa Pilipinas, lahat ng mga religious orders. Magampanan po namin ang tungkuling iniatang nyo sa aming balikat. Lord, praying po ako sa mga kasama ko sa broadcast today. Ano't ano man ang aming pinagdadaan ng challenges sa buhay, kalusugan, pamilya, relasyon, negosyo, pag-aaral. Samahan niyo po kami. We just pray for your grace na patuloy naming maranasan ito sa maghapong ito. Sa mga dadalo sa misa sa iba't ibang oras at sa mga homilies ng aming mga kaparian, pagpapalain niyo po sila. Once again, we would like to thank you, Father, for this opportunity. Mama Mary, please intercede for us. Maraming salamat po. Saint Apollonia, please pray for us. Lord, maraming salamat po. Salamat sa umagang ito. Taglay nawa namin ang patuloy na kahabagan ng Diyos sa aming buhay. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po yung ating videos. Maraming salamat po. Pagdasal natin yung ating mga kaparian sa kanilang mga homilies po sa maghapon pong ito. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip. At syempre, once again, happy 6th wedding anniversary sa anak ko na pastor, si Pastor Jairi Paul Nuki Calixtro, at yung kanyang may bahay na si Jen na isang guro, at sa aking apo na si Thea. Happy 6th years na wedding anniversary nyo, ha, at happy birthday din kay Zoe, yung aking apo na anak naman ni Josiah Sam. Yan, mga JP ang mga anak ko, mga JP. God bless sa inyo, ha. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.